evening, everyone, and welcome to our online midweek service. Tonight, I would like to encourage you to think of this week's blessings. Marami po ba kayong naisip? How about your blessings for the month or for the year? I hope that we are able to remember God's blessings no matter how small or how big they are. And as we remind ourselves of His faithfulness, may we worship Him and serve Him in every situation of our lives. Let's read Luke chapter 4, verse 8. Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve Him only." May we have a heart that overflows with praise and worship only for Him. Let's praise the Lord tonight. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong binawi, kagalakan ang ipinagin, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong binawi, kagalakan ang ipinagin, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko'y iyong binawi, kagalakan ang ipinagin, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Oh, Panginoon, purihin ka, purihin ka. Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you that we can always trust in you. You are an abundant God, and out of your great mercy, you have given us so much. We give you all this offering today. With it, we worship you and give our whole selves to you. Please now take it and use it for your kingdom and your glory. Extend and multiple it reach and influence, we pray. May it be a great blessings to many. Pagpalain mo po ang aming mga source of income, trabaho, Panginoon Lord God. We ask all this in the powerful name of Jesus. A blessed evening po muli mga kapatid. Welcome sa ating pong midweek gathering at sa ngayon lamang po natin makakasama at manonood ng ating midweek gathering. Maraming po salamat at ako po'y nagagalak sa inyo pong pagdalo. Welcome to TLA Grace Christian Church. At sa mga masugid po nating taga-subaybay ng ating midweek gathering, isa pong magandang gabi, isa pong mapagpalang gabi, at maraming salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kamusta po kayo? Nasa first midweek po tayo for this month of September at nasa first bear month na po tayo. Kaya naman, nakita nyo na po bang sumilip si paring Jose Marichan?
At narinig nyo na po ba yung paboritong Christmas song ng marami? Yung kantang I Wanna. Alam niyo po ba yung kantang I Wanna? I wanna wish you a Merry Christmas. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. At bare month na po. At dahil malapit na po ang Pasko, kaya ang ating pong bagong series ay hindi po tungkol sa Pasko. Kala nyo Saka na lang po pag malapit na po ang Pasko. Pero ngayon ay malapit pa lang po. So, iba muna. Pero tonight, mag-umpisa po tayo ng ating pong bagong series for this month of September. Last week po, natapos po ang ating magandang series na umabot pa po ng part 2, di ba? Na may title na Cutting Edge. At hinighlight po natin doon yung power ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay. And tonight, we will start a new series. At sa bagong series na ito, we would like to apply lahat ng natutunan po natin sa nakaraang series as we deal with the spiritual battles we all face daily. So, ang title po ng ating bagong series na mag-uumpisa ngayon mismo, Standing Firm in Our Daily, Standing Firm in Our Modern Day Warfare. So, ulitin ko po, Standing Firm in Our Modern Day Warfare. So, ibibigay ko po sa inyo introduction natin, introduction ng series, bibigay ko po tonight, na kung saan po napakarami po nating matututunan at kapakinabangan. As Christ followers, it is almost impossible not to notice sa panahon natin ngayon yung mga shakings, yung mga paggalaw, pagbabago sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay, yung mga nakakasalumuhan natin, yung ating culture, at maging yung nagaganap mismo sa loob ng iglesia. Our country and the global community are being attacked by forces of pandemic, hardships, and political upsets. So, manood ka lang ng TV, di ba? Makikinig ka ng mga balita, talaga namang hindi maiiwasang matakot yung marami. We are surrounded by an spiritual enemy, but the battle is not for us to fight. So, ang title po ng ating bagong series na mag-umpisa po ngayon, sabi natin kanina, Standing Firm in a Modern Day Warfare. So now, this series will help us understand spiritual warfare and how to address it through the lens and with the help of the Holy Spirit. Kaya nga po, parang application po ito ng ating last series po natin. So, standing firm in our modern day warfare, but how can we stand firm in our modern day spiritual warfare? Pero bago po natin sagutin yan, basahin po muna natin yung ating text na matatagpuan po sa Ephesians 6, verse 12 to 13. Babasahin ko po yung salin sa ESV. Sabi dito, For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to understand in the evil day, and having done all, to stand firm. Tayo po muna yung manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Nais ka naming pasalamatan, nais ka naming purihin, sambahin, sapagkat Ikaw ang Diyos na mabuti, Ikaw ang Diyos na tapat, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong salita na siya naming pundasyon ng aming pananampalataya. Salamat Banal na Santong Espiritu, Ikaw ang siyang kasama namin, Ikaw ang siyang magtuturo, magsasaway kung kinakailangan, Ikaw ang siyang magpapala, nag-encourage at magbibigay ng wisdom, magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng joy sa aming mga puso sa gabing ito. Ama, Ikaw nawa ang magbukas ng aming mga espiritual na mga mata, ng puso at isipan namin upang lubos naming maintindihan, maunawaan ang nais mong ipabatid sa amin, sa bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita na aming pag-aaralan sa gabing ito. Mangusap ka dakilang Diyos sa bawat isa po sa amin at na may mabigyan ka namin ng kapurihan, ng kaluwalhatian na tangi sa iyo lamang po nararapat. Sapagkat ito po aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sabi ko kanina, yung title po ng ating series, Standing Firm in Our Modern Day Warfare or Spiritual Warfare. Sa ating pong binasang text kanina is sa Ephesians 6, Paul talks about standing firm in the spiritual warfare.
Yung phrase na standing firm, kapag ginamit po siya sa military, when you use in military sense, it had the idea of holding critical position while under attack. So makaka-relate po dito yung mga kapatid po natin mga military. Meron po ba tayong kasama ngayong gabi ng mga military? Yes, sir. At minention po dito ni Pablo, our need to stand firm. Sa Ephesians 6 po, 4 times po. Sa verses 11, verses 13, verses 14. Ganun din po pinahalaga ni Pablo na tayo po dapat ay mag-stand firm, makatayong matatag sa anumang hamon ng kaaway. Kaya lang po minsan hindi po tayo seryoso sa usaping ito, di ba? Kaya natatrap po tayo ng kaaway, natatrap tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pagdating sa actual na labanan, sa ating spiritual warfare, many fail to stand firm in this battle. So, mahirap ano po. Pero alam nyo po, kung titignan po natin, makakatayo naman po tayo ng matatag, di ba? Makakatayo naman po tayo sa ating mga labanan kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon. Dahil kasama po natin ang Banal na Santong Espiritu. Maganda po ang comment ni John MacArthur na makakatulong po sa atin considering this reality. Sabi niya, countless men and women have faithfully taught Sunday school for years. Nagtuturo na sila ng Sunday school, maraming taon na. Led many people to Jesus Christ, kasama nila yung men of grace. Pastor the church, may sarili silang church na pinapastoran. Led Bible studies, ministered to the sick, and done every sort of service in the Lord's name. Nagmi-mission sila, humahayo, nagnatites ng malaki, at marami pang iba. Only to one day give up, turn their backs on His work, and disappear in this world. The circumstances differ, but the underlying reason is always the same. They took God's armor off and thereby lost the courage, power, and the desire to stand firm. Si John MacArthur po nagsabi yan, hindi po si Edgar. Pero ang nakakalungkot po dito ay totoo po lahat ng yan. At sa pool po tayong lahat yan. Amen? So ano po ang dapat po nating gawin? Ang kailangan po nating gawin ay sagutin po natin yung napakalaking tanong. Ano po yung big question na yan? The big question is, how can believers stand firm in spiritual warfare? Base po sa sinasabi ni Pablo sa ating text sa Ephesians 6:10 to 13, how can we stand firm in the treacherous war and not miss our calling, be taken captive, or be destroyed? Bibigyan ko po kayo ng 3 ways to consider to stand firm in this spiritual warfare. Pero bago tayo pumunta po dyan, sagutin po muna natin, ano po ba itong tinatawag na spiritual warfare? Nabanggit po natin kung ano po yung standing firm or stand firm kanina. Now, ano naman po itong spiritual warfare? What is spiritual warfare? Spiritual warfare is anything that the enemy uses to try and fool mankind's heart and mind away from God. Anumang bagay daw na sumusubok sa ating mga puso at isipan, anumang bagay na ginagamit ng kaaway upang mahatak tayo palayo sa ating Panginoong Diyos. Ito yung mga bagay na bumubulag sa ating spiritual na mga mata sa bawat mananampalataya upang di natin makita at maunawaan na tayo ay nasa gitna mismo ng violent spiritual war. Pilit na nilalagyan ng kaaway ni Satan ng piring yung ating pong mga spiritual eyes at pilit na pinapapasok sa ating mga puso upang unaware po tayo na sa labanang pong ito, tayo ang magtatagumpay. Bakit? Dahil napagtagumpayan na po yan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung taktika po ni Satan para hindi tayo maging aware ang mga followers ni Jesus at para hindi tayo makapanlaban, ang ginagawa niya, bulagin yung ating, hindi yung mismo yung physical eyes, yung spiritual eyes. At papaniwalain tayong the war does not exist. Na wala namang labanan. At ang madalas po, alam niyo po yung madalas niyang gamiting panggoyo sa atin, yung tinatawag na tukso. Temptation. Sabi nga ng isang awit, di ba? Ito yung pinakamalakas na bagyo. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong pinaluha. O tukso, layuan mo ako. Parang kanta yun, ano? Pero sa akin, tula lang yun. So, temptation. What is temptation?
Temptation is the most lethal form of spiritual warfare. Temptation is anything that lures our hearts away from God and His truth. Yan po yung tukso. At magaling pong magplano yung kaaway. Sa katunayan, pinagbubuntis pa lang tayo ng ating mga ina, pinag-aaralan na tayo ng kaaway. Kaya paglabas mo Brother Rapi, paglabas mo Brother Alex, paglabas mo Brother June, alam na ni Satan kung paano ka tutuksoin, kung paano ka lilinlangin. At ang masakit lang po diyan, hindi natin kaya yung kaaway mag-isa. No match po tayo kung sa sarili po nating lakas. We have an enemy that not only knows our weaknesses, but enthusiastically exploit them. At alam niyo po, ang isang lamang sa atin ng kaaway, our spiritual enemy does not sleep. Dehens po siya natutulog. Ang iba po sa atin, masandal lang, tulog na, no? At matalino po yung kaaway. He uses his knowledge, deceit, and manipulation to wreak havoc on people. Sa bawat tao, sa bawat araw ng ating po mga buhay. Pero mapalad po tayo, meron tayong Kristo sa ating mga buhay. Meron tayong Holy Spirit na tumutulong po sa atin. Kaya anumang mga gawin ng kaaway, nananatili po tayong victorious, nananatili tayong matagumpay. If you have put your faith and trust in Jesus Christ, victory over the enemy is not just a nice thought, it is possible. Posible po yan. Dahil kay Kristo, we are more than conquerors to whatever assaults us with. Amen? At para maging matatag tayo sa paghambalos ng kaaway, sabi ni Pablo sa ating text sa verse 13, therefore, take off the whole armor of God, that you may have able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. So, stand firm in our spiritual battle. Ang tanong, how do you recognize spiritual warfare? Paano mo malalaman o makikilala ito? Ito po madalas, una, spiritual warfare most often right or before or after God uses us for a powerful ministry, in fact, or right or before and after God's move in our own spiritual lives in a significant way. Diyan po madalas, spiritual warfare often comes right before seasons of blessing, seasons of God's blessing. Kaya nakakaranas ka ng unusual adversity as you are trying to make an impact for the kingdom of God. Be encouraged that God may be about to bless your efforts significantly. Yun po yung una. Pangalawa po, spiritual warfare often comes in an attempt to steal our happiness in God and His work in our lives. Madalas po, spiritual warfare is the enemy's attempt to steal our happiness about what God is doing in our lives. Kaya madalas na nawawalan po tayo ng contentment, diba? Hindi tayo makontento. Hindi na tayo happy. Pero wag po tayong kakagat sa pain na yan ng kaaway. Ang gawin po natin, stand firm. Double back on your face and joy. And sa joy and sovereignty of God and His sovereignty sa bawat sitwasyon ng ating pong mga buhay. Brothers and sisters, God wants you and me to be yours. God wants to be your strength today. God wants to root and ground you in His unshakable joy. God longs to guide you to the still waters and do a mighty work in your heart to increase your capacity for His joy. Gusto niyo bang magkaroon ng joy sa inyong puso sa gabing ito? Attend po kayo ng church. Andun po si Ato Joy, nagpapiano. Pero hindi po yung joy na kay Ate Joy, no? Si Ate Joy, magkakaroon ka rin ng joy dahil sa kanyang galing magpiano. Pero ang joy po na tinutukoy po natin dito ay yung joy na nakay Kristo. Kay Kristo lamang po natin matatagpuan. At iba po kapag may joy ka sa iyong puso. Sabi nga ng Proverbs 17:22, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So ano pong gusto mo doon? Huwag po natin sayangin yung bawat araw na sumisimangot lang tayo at magmukhang ampalaya. Punuin po natin ang ating puso ng joy na mula sa ating Panginoong Hesus. So yun po yung spiritual warfare. And we need to stand firm in our spiritual warfare. Paano po? How? So balikan po natin yung ating tanong po kanina. How can believers stand firm in our spiritual warfare? Sabi ko kanina, 3 ways po. So una,
Believers stand firm by being prepared. Prepared, okay. In order to stand firm, believers, ikaw, ako, must prepare for battle. At ito po ay applicable po sa kahit sa ano pong labanan. Ang isang sundalo po, di ba, a soldier cannot be successful without preparation. Kailangan nilang mag-prepare. Kaya nga yung ating gobyerno, nag-invest po sila ng million or billion of pesos para sa training ng ating pong sandatahang lakas, both mentally at saka physically. At ang commitment na yan po ay pareho rin po sa ginagawa ng isang Kristiyano. Kaya kailangan po nating maghanda sa battle, sa anumang labanan spiritually. Sabi nga, no corner should be cut in becoming spiritually prepared. Kaya nga po, marami pong hindi nagtatagumpay, many lose the battle simply because of failure to prepare. So, paano ka maghahanda? Sabi ni Pablo sa Ephesians 6, 10 tsaka 13, sabi niya, be strong in the Lord and His mighty power. At sa verse 13, put on the full armor of God. Nais po ipabatid ni Pablo sa atin, sa bawat mananampalataya, that this battle cannot be won through human strength, sa sarili natin lakas, but in God's strength alone. Kaya nga po binanggit niya yung God's mighty power. At binanggit niya po throughout sa Ephesians po. At magkakaroon po tayo ng power na ito through the Holy Spirit when we are filled by the Holy Spirit. Meaning to be controlled and empowered by the Holy Spirit. Doon lamang po tayo magkakaroon ng power. So brothers and sisters, sabi nga, a powerless Christianity is vulnerable Christianity, in danger of being enslaved and destroyed by the enemy. So, alam niyo po, ito po minsan nakikita natin in most churches and most Christian lives, a powerless Christianity. Kaya nga po sinasabi ni Pablo, be strong in the Lord and His mighty power. That God's power. And we must put on the full armor of God. Sabi niya, that's God's character. Paano natin gagawin yun? How can we be strong in the Lord and put on His armor? So, una, we must recognize our weaknesses. Kung hindi po natin nire-recognize na mahina tayo, na insufficient ang ating lakas, hindi po natin ilalagay yung we will put on God's strength and character, di ba? Kaya nga po minsan, para ihanda tayo sa isang battle, minsan inaalaw ni Lord na dumaan tayo sa mga pain, trials, failures, to show us our weaknesses. At doon po papasok yung kanyang strength naman. Bibigyan niya sa atin yung kanyang power, yung kanyang strength, yung kanyang grasya. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians 9:10, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Madalas kasi trials are meant to reveal our weakness. Upang sa ganon, we can see our need for God, or we can see our need for more God's power. Pangalawa, how can we be strong in the Lord and put His full armor? We must be dependent. Yung sinasabi po ni Pablo sa Ephesians 6:10 na be strong in the Lord can be translated, find your strength on the Lord. We need to depend on God to stand in this battle. Sa Kanya lamang po. We must be dependent. Pero madalas po, baliktad, nagiging too many Christians independent, di ba? Pero paano natin nasabi yun? You can see this in their lack of desire to read the Bible, to pray, or fellowship with other believers, dinamatin ng church. Common na po ito sa mga Christians, di ba? Bakit common? It is because they are too independent. They believe that they can make it in their own. Pero kabaliktaran po ang totoo. We can do nothing without Christ. Sabi nga po ng paborito nating verse, John 15:5, nasabi, apart from me, you can do nothing. Apart from Christ, we can do nothing. Wala po tayong magagawa kahit anong gawin natin, di ba? Pag wala tayo kay Kristo. So, talagang kinakailangan po natin dumepende, manatili. Ang tanong po, are you abiding in Christ? Or are you independent and therefore losing this spiritual battle? Pangatlo, we must be disciplined. The present tense of the verb be strong means that it is not once and for all event, but a constant strengthening through God. At dahil dito, we need discipline.
We need to continue to strengthen ourselves in the Lord. Discipline is not only necessary to empowered by God, but also to put on His character, His armor. Sabi nga sa 1 Timothy verse 7, train yourself for godliness. Sa ibang salin naman, nakalagay exercise or discipline yourself in godliness, unto godliness. We need to practice spiritual discipline, prayer, Bible reading, fellowship, serving, solitude, giving. Araw-araw po yan, daily, in order to become holy. Friends, brothers, and sisters, the Christian with a poor spiritual discipline is like the soldier without discipline, unprepared, and therefore vulnerable to attack. So yun po yung Christian na wala pong disiplina, walang discipline. So, yan po yung tatlo lamang po sa napakarami pong paraan how we can be strong in the Lord and put His armor. Napunta tayo sa pangalawang paraan naman, how can we stand firm in our spiritual warfare. So sabi natin kanina, first, believers stand firm by being prepared. At pangalawa po, believers stand firm by knowing his enemy. Dapat kilalanin natin ang ating kaaway, di ba? Sabi nga sa Ephesians 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Yung crucial part po ng every army is yung intelligence branch. Sa CAT namin dati, ito yung intelligence officer. Ito yung, yung rank ko, intelligence officer po ako noon sa CAT. Yung rank po ko ay Major S2. At ako yung nag-gather na information kung sino yung hindi umaattend ng flag ceremony, hinuli namin, at kung sinong nakakapasok na taga ibang school. So yun po yung intelligence. Sa army po o sa military, yung intelligence branch, sila yung nag-gather na information about the enemy. So the army can be equipped and prepared. So sa Ephesians 6, 11 to 12, Paul gives intel about our enemy. So we can be equipped to stand firm in this war. Binanggit niya po yung devil schemes, yung method o pamamaraan ng kaaway para tayo ay dayain o talunin. So in order for believers to stand firm, they must know their enemy and his schemes. So ang tanong po, what are some of the devil's scheme? Ano yung kanyang mga method na ginagamit? Una, the devil uses accusation. Actually, yung pangalang devil, di ba, it means accuser. Kaya nga po, one of the devil's primary tactics against believers is to accuse and condemn. He accuses God to our ears, slandering in His goodness and His faithfulness. So, kapag kumagat po tayo dyan sa accusation ng devil, mag-struggle po tayo sa ating pong pagsamba, sa ating pong worship sa Panginoon. Kaya kaingat po tayo sa taktika na yan ng kaaway. Nagawa na yan dati kay Eva at Adan, at magagawa niya po yan hanggang ngayon. Satan accuses people. He continually brings up the failures of others and seeks to draw us into danger, discord, and unforgiveness. Kaya kung yung ibang kapatiran natin, di ba, umaalis ng church, maaaring isa ito sa dahilan because they listen to the devil's accusations. He accused God, he accused us, he accused you, and others. Pangalawang scheme ng devil, the devil uses deception. Deception, panlilin lang. Halos katulad din po ito ng accusation eh. Siguro magkamag-anak sila, no? Deception, yung isang tactic ng devil. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 8:44, ang devil daw, ang tatay niya ay kasinungalingan, lies. The father of lies. So, yung devil pala yung father of lies. So, may father pala yung lies, ano? Sino kaya yung mga anak niya? Baka nasa tabi mo ngayon. John 8:44, tingnan natin, ano pong sabi ni Jesus? When he, referring to the devil, when he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. O na rin niyang ginamit yung tactics na yan kay Eva, di ba? He lied to Eve about God's word and God's intention, at hanggang ngayon po, patuloy pa rin po yung kanyang pagsisinungaling. Kung tutusin po, luma na po yung taktika na yan ng kaaway, ano? Pero marami pa rin pong nalilinlang.
Ay yung pinapasok niya lang sa ating mga isipan, sa maraming tao na galing tayo sa unggoy, marami pa rin naniniwala, di ba? Basta ako, hindi ako galing sa unggoy, o hindi galing sa unggoy ninuno ko. Ewan ko lang po sa iba. So, deception, lies, we live in a world full of discouragement and depression because it is based on Satan lies. Nililin lang niya rin ang marami about the Word of God sa salita ng Diyos. Kaya napakaraming false teaching, di ba? Mga cults, because of the lies of the devil. So, kaya ingat po tayo dyan, mga kapatid. Pangatlong scheme ng devil, the devil uses persecution and fear of persecution. Yung persecution, tsaka yung takot sa persecution. Ano ba yung persecution? Yun yung pag-uusig, pagpapahirap, o kahirapan, o takot natin sa kahirapan. Doon yung paboritong taktika ni Satan, yung deception or lies, like the serpent, o ahas, no? Minsan nagaan yung lion din siya para makapanakot at makapanira. Sabi nga sa 1 Peter 5:8, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So maraming bansa po sa buong mundo, busy si Satan para patahimikin yung mga mananampalataya at mapalayo sila sa Diyos sa pamamagitan ng persecution or fear of persecution. Lumalamya yung pananampalataya ng marami instead of being bold witnesses. Bakit? Dahil sa takot na ma-persecute. Kaya nga sabi sa Matthew 24:9-10, Jesus described end times as a time of persecution and a time when many will fall away from faith because of it. So, mahirap po, no? So, tatlo lamang po yan na ibibigay pong paraan o scheme methods na ginagamit ng devil upang tayo po'y linlangin at hindi makatayong matatag, stand firm sa ating pong spiritual warfare. Punta tayo sa number 3, how can we stand firm in our spiritual warfare? So first, believers stand firm by being prepared. Second, believers stand firm by knowing the enemy. And third and last, believers stand firm by fighting. Fighting. Siyempre, hindi naman po tayo nanatili nakatayo na lang habang binubugbog ng kaaway, di ba? Kailangan po nating lumaban. Sabi nga ni Ellen lang. Kilala niyo si Ellen? 11 lang. So, balikan natin yung Ephesians 6 verse 13. Ano pong sabi? Sabi dito, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Okay. Binigyan tayo ni Pablo of the need to stand firm. Kaya 4 times niya po ito inulit sa Ephesians 6. Pero itong stand firm na ito is not a passive defensive stance. Ito po ay isang active offensive stance. Kaya po pagdating sa verses 17, kung itutuloy niyo po ang basa, 17 and 19, sinasabihan po tayo ni Pablo to take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kasama po yan doon sa full armor of God. Yung sword po, di ba, hindi siya defensive. Pang-offensive siya. Di ba, alam niyo po yung sword. As we share the Word of God with others, we are on the offensive. Umaatake po tayo. At sabi nga, di ba, the best defense is a great offense. Minsan sa basketball naman, baliktad yan, di ba? The best offense is the great defense. Pero dito, the best defense is a great offense. Tayo naman yung aatake. Nang sa ganun, mahirapan namang magkaroon ng effective offense sa atin. Kagaya ng ginawa po ni Pablo, spreading the gospel throughout the gentle word, at kagaya ng ginagawa po ng Men of Grace, Men of Grace, they are fighting against the darkness. Now, how can believers fight this spiritual battle? So, bigyan ko po kayo ng dalawa lamang po. How can believers fight this spiritual battle? Una po, we must know what we are fighting for. Ano ba yung ating pinaglalaban? Sa war, a soldier fights to protect his home, to protect his family, to protect his country and his freedom. These things motivate him. At dapat ganun din po sa bawat mananampalataya. What do believers fight for? Tandaan po natin, we are on a rescue mission to save the lost from eternal darkness. At kasama na po natin nililigtas dyan yung ating pong mga mahal sa buhay. Believers also fight to glorify God with their lives. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Sa kalawalhatian ng ating Panginoon. Ang pangalawa pong dahilan, we must know that the war has already been won
and we fight with Christ's authority. Tapos na yung laban alam na natin yung ending, di ba? Panalo tayo. Tapos na yung laban. Yan po yung wag po nating kalilimutan. Therefore, we are not fighting to win, but because we have won. Amen? Ang ganda po, lumalaban tayo dahil alam natin mananalo tayo sa dulo. So, yun po yung hope po natin. Sabi nga sa Colossians 2:15, and having disarmed the powers and authorities, He made the public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ang katotohanan pong ito ang magbibigay po sa atin ng lakas, ng pag-asa, upang hindi po tayo mag-quit. Christ has already won this battle on the cross. Satan, the serpent, beat his heel, but Jesus Christ crushed the serpent heads by His own death and resurrection. Di po ba sabi sa Genesis 3:15? Brothers and sisters, introduction pa lamang po ito ng ating series. Sa susunod po na mga Wednesdays for this month of September, wag po tayong mawawala. Dapat present po tayo lagi. We are going to learn how to detect spiritual warfare and how to stand firm in our modern day warfare. So tandaan po natin, God is using you and me for His purpose. If you are encountering spiritual warfare, know that God is using you and making a difference. Maganda po ang sabi ni John Boom, isa pong magaling na manunulat, at sa kanyang librong Praying for Breakthrough, sabi niya, in war, a breakthrough only really matters if it occurs at a strategic location. And the evidence that a location is strategic is almost always revealed by the amount of enemy forces amazed to protect it. An enemy led by skilled general plans to ferociously protect what is pricely highly. But we must keep in mind that the strategic ground is not yielded easily. Whether battling for breakthrough against our own stubborn sin or the unbelief of loved one breakthrough in the mission advance of our local church, reaching unreached peoples, rescuing persecuted believers, orphans, sex slaves, or the unborn, we are up against spiritual forces of evil in the heavenly places. We don't know exactly what that means except that these forces are very strong. Yan po yung sabi ni John Bloom sa kanya pong librong Praying for Breakthrough. At kung atin pong titignan po ito, napakaganda po ng librong ito at atin pong basahin. Tingnan po natin. Ito si John Bloom, isa pong napakagaling na manunulat at makakatulong po ito ng malaki po sa atin kung atin pong babasahin. So brothers and sisters, if you are encountering spiritual warfare, recognize that you are making a real difference. You may be able to see strategic breakthrough for the kingdom of God. You may be about to use of God to bring freedom in people's lives. So keep going, stand firm, hold your position, and see God work in your behalf. Amen? Amen. So, sa ating pong final illustration, mahilig po tayong gumawa ng final illustration. So, may isa pong munting puno ng mabolo na palaging dinadaanan ng bagyo o buhawi o lindol na nagtanong sa kanyang lumikha. Sabi ng puno, bakit mo ako pinapadaan sa mga ganitong malalakas na bagyo, malalakas na unos, at halos maubos na yung aking mga dahon at mabali ang aking mga sanga. So sabi ng lumikha sa kanya, stand firm, you will understand someday. I promise you, you will make it through the storm of life. So yun po sabi ng kanyang lumikha sa kanya. Kaya lang sabi ng puno, baka sa isang malakas na bagyo na lang maaari na akong mabuwal at matumba o maanod ng baha. Sabi naman ng lumikha sa kanya, huwag kang mag-alala, just stand firm. Nulit niya ulit, you will understand someday. I promise you, you will make it to the storm. So nagtiwala po yung puno, lagi niyang tinatandaan yung sinabi ng kanyang manilikha, stand firm, you will make it through the storm. Kaya anumang bagyong dumaan sa kanyang maranasan, kahit na muntik-muntikan na siyang mabuwal at halos malagas lahat ng kanyang mga dahon, mabali ang kanyang mga sanga, relax pa rin siya dahil alam niya hindi siya pababayaan ng kanyang manilikha. Hanggang sa lumaki na yung puno at dahil sa mga bagyo, tumibay siya, yung kanyang mga ugat na natiling matatag,
at yung mga sanga niya lumaki at hindi na kaya ng mga malalakas na hangin. At naalala niya yung sinabi sa kanya ng kanyang manlilikha. You will understand someday that just stand firm, you will make it through the storm. So, napakaganda po para anuin po natin ito. I-apply po natin sa ating mga sarili, sa mga dumadaan sa mga samot-saring storm ng buhay, sickness, trials, adversity, mga problema, spiritual warfare ng inyong mga buhay, na halos sumuko na po kayo at ang mabuwal. Tingnan po natin, kagaya ng puno, just stand firm. You will make it to the storm of life. Friends, life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Amen? As we conclude, how can we stand firm in our spiritual warfare? Una, believers stand firm by being prepared with God's power and character. Pangalawa, believers stand firm by knowing the enemy. At pangatlo, believers stand firm by fighting. Amen? So, sa oras pong ito, gaya ng dati po, mananalangin tayo. Kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo pong pakitype sa ating mga comment section. Sa mga gusto pong magkaroon ng cell group o sa mga gustong sumama sa mga iba't ibang ministry ng ating church, pwede nyo pong i-type sa comment section at kayo po'y malugod po naming paunlakan. Maraming salamat po. So madali po tayong magkaroon ng katahimikan muli at may pa-flash po sa screen mga prayer items para ipanalangin po natin. Papanalangin natin sabay-sabay ang ating bansa, ang ating iglesia, at ang ating mga pamilya. Okay po? Sige po.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sa pagtugon mo sa lahat ng aming idinulog sa iyo sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa aming bagong series at naway patuloy niyo po mong pagpalain ang bawat preacher namin, Panginoon, sa midweek service namin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming patatagin, patuloy niyo po kaming bigyan ng magandang kalusugan, magandang pangangatawan, Panginoon, at hayaan mo, dakilang Diyos, na may kalakasan kami na patuloy na maglingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga pastors, aming dalangin na pagpalain niyo po sila, Panginoon. Kayo po ang manguna sa kanila, kayo po ang lumigay sa kanila ng magandang kalusugan, maging aming mga leaders, Panginoon, mga ministry heads, ang aming kongregasyon, Panginoon, patuloy niyo pong palaguin, hindi lamang po, Panginoon, sa numbers, kundi, Panginoon, higit sa lahat, palaguin niyo po kami sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa lahat ng mga nanood, Panginoon, sa gabing ito, nakiisa, Panginoon, at maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa amin, at aming dalangin, Panginoon, patuloy niyo po kaming bigyan ng passion na magpatuloy na pakita sa buong mundo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagliligtas, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming mga family. Bigyan niyo po sila ng kagalingan sa mga kapatid namin na may sakit, Panginoon. Ikaw ang siyang humipo sa kanila, Panginoon. Ikaw magbigay ng kagalingan, Panginoon. At hayaan mo, dakilang Diyos, na mabigyan ka ng kapurihan sa kanilang mga buhay. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang aming mga kapatid na nangangailangan, Panginoon, ng trabaho. Ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, ng kanilang pagkakakitaan, ang mga kapatid namin na nangangailangan ng kalinga. Ikaw ang siyang magbigay sa kanila, Panginoon, ng comfort, magbigay sa kanila, Panginoon, ng pag-asa. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang mamuhay, patuloy kang magbigay sa kanila ng encouragement, Panginoon, ang iyong banal na Santong Espiritu, ang siyang makasama nila, Panginoon, na sa ganon, dakilang Diyos, patuloy silang tumatag, Panginoon, at manampalataya sa iyong banal na pangalan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming bayan na sa ngayon, Panginoon. Maraming salamat na patuloy na lumalago, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming mga leaders, ang pangunguna ng aming Pangulo, Panginoon, kanyang gabinete, ang mga sandatahang malakas ng Pilipinas, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, bigyan ng katatagan, na magampanan nila ng maayos, ng may katapatan ang kanilang tungkulin, ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy yung pagalingin ng aming bayan, patuloy po ingatan ng aming iglesia, at ang bawat pamilya, Panginoon, ng iyong mga anak. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa pagpapala at naway pagpalain niyo po ang aming bayan, ang aming iglesia, at ang aming mga pamilya. Purihin ka, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa katugunan sa lahat ng ating idinulog sa Kanya sa gabing ito. At sa ating benediction, 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. God bless po, mga kapatid. Thank you for joining us tonight. See you again next week sa ating pong midweek service. God bless you all. Good evening po. He is Lord, He is Lord, sings my soul. He is Lord, and He lives. Yes, He lives. I'm alive 'cause Jesus lives. Desire